Okay, good morning, no? So, ayan. Araw na linggo, duty tayo. Kasi, ganito naman talaga ako mga kamukil kapag tuka ko na sa trabaho. Wala akong pinipiling oras at araw, no? So, ngayon, ang ipapaabot ko nitong video na to mga kamukil, ang laman nito, tapusin nyo hanggang dulo, no? Lalo na sa mga gustong matutong mag-tile sitter. Masungka pa lang ngayon, pero hindi mo pa alam yung mga diskarte paano mag-tiles. Tapusin mo to, no? At i-share nyo to mga kamukila, please lang, para marami namang makakaalam sa pamamaraan sa pagta-tiles. CR yung ating pag-uusapan mga kamukila, paano mag-tiles na CR, na kung saan dito maraming sumasablay. Kasi dito laging mindset ng karamihan na magagaling ng tile sitter, yung mga libor nila, doon ka magpa-practice sa CR kasi madali lang, no? Which is kabaliktaran yan mga kamukil. Ang CR isa sa pinakamahirap na ita-tiles. Mas madaling mag-tiles sa flooring ng mga kwarto, sala kumpara sa CR. Bakit nga ba? Kasi may wall at may flooring yung CR mga kamukil. Kumpara natin sa flooring ng loob ng kwarto, loob ng sala, wala nang wall yan. Sa CR kasi marami kang dapat bantayan. Okay? Pag-share mga kamukil itong video na to. Okay, ito na yung ating CR na ita-tiles. Tinanggal ko muna yung pinto para walang sagabal. Ngayon, ano ba yung gagawin natin, pinakaunang gagawin natin pag nagta-tiles tayo ng CR? Unang-una, depende sa senaryo yan. Dito kasi sa akin mga kamukil, kung napapansin nyo, pantay pala yung flooring nya. O kailangan, pag mga CR, meron tayong drop na minimum 1 inch hanggang 2 inches, no? O mas gusto pa ni may-ari na mas bababa, mas malalim pa yung dropping, nasa sa inyo na yun. Sa akin mga kamukil, yung habol ka lang dito, nasa 1 inch lang yung pinaka-drop nya, ayos na. So saan nga ba ako nagkukuha ng reference? Dito sa pinaka-main door mga kamukil. Una kong ginawa dito, mga kamukil, pag-share ang video na to mga kamukil, sa pintuan muna ako nagkuha ng reference. Kasi magta-tiles dito tayo sa flooring nitong kwarto. Dito ako nagkukuha ng sukat ng reference nya. Dinadala ko to sa CR. Ang ginagawa ko dito, naglagay ako ng pako dito sa mismong tapat ng pintuan. Bago ko yan nilagay ng pako na yan, sinukat ko muna tong area na to kung ilan tiles yung mga gamit. So dito ko nilagay yung pinaka siruho nya. Yung siruho nya dito mga kamukil, pagpasok makikita 38 cm. So hindi na po masama yung siruho na yan papunta doon. Mula dito papunta doon, buo na po yan. So yung ginawa ko, kung napapansin nyo yung pako natin, dikit na masyado sa pintuan. Malalagay yung tansik nito nandito lang sa ulo ng pako. So mula dyan sa ulo ng pako, dito sa pinakababa niya, sinukat ko yan. Kumuha lang ako ng reference dito, 60 cm. Ngayon, dinala ko yung reference na yan dito sa pinakahamba nitong CR. Ayan, ito yung tama niya. Ngayon, sinukat ko mula dito 60 cm. Mataas siya, nandito yung tama niya mga kamukilo. Ayan o. So mula dito, lampas pa 1 inch yung ibinaba ng ating flooring sa CR. So yung pagta-tiles natin sa kwarto hanggang dito, kailangan yung tama. Ibig sabihin, matatakpan pa yung pinakapintuan ng tiles ng ating flooring sa loob ng kwarto. So yung tiles natin dito, ang kukunin kong kapal, may sloping pa. So mamaya pag-usapan natin yan. So yun yung una kong ginagawa. Ngayon, na nakuha ko na yung reference na yan, nagsusukat ka agad ako dito sa loob ng CR. Dalawang tiles kasi yung malalatag dito na 50 by 50 cm. Ibig sabihin nasa 1 meter lang yung taas ng ating CR na tiles na kakailanganin dito. So ang ginagawa ko mga kamukil, nagsukat ako ng 1 meter. Ayan. Mula dito sa pinakababa, itong unang reference ko, kuha lang ako dito ng nag-drop ako ng 1 inch dito sa baba. Ayan, mula dito sa drop na yan, nagsukat kaagad ako ng 1 meter pataas. Ito yung tama niya. Ngayon, nalakuha ko na yung sukat na yan, nilibil ko na palibot. Wala nang tansi na ginagamit ko dito mga kamukil. Gumagamit lamang po ako ng tansi pagdating sa flooring, dahil may sisiguraduhin tayo. Pag-share yung video mga kamukil, please lang. So ayan, nilibil ko yung guhit na yan. Ibig sabihin, dalawang tiles yung mapapatong natin dyan o malalagay natin sa wall. Ayan o. So ngayon, ano yung susunod natin gagawin dyan? Dahil nakuha na natin yung level ng ating pagtatilesan, kailangan pantay siya dyan pagdating sa dulo.
Susukatin naman natin kung ilang pirasong tiles yung nauuna. So sana nga ba ako nagsusukat una dito? Dito ako nag-uuna mga kamugil sa wall na to. No? Sa pagta-tiles din, bantayan nyo kung saan kayo mauuna. Baka dito, itong side na to, nakatukod yung tiles natin dito sa tiles dito. Nakatukod siya, nakasuntok. Pagdating dito, baliktad na. Ito na naman yung nakasuntok doon. Nakalapat dito, ito na naman yung nakasuntok. So pangit tingnan. Kapag nakasuntok dito o sinuntukan itong tiles dito, sa tiles dito, dapat ganun din dito. Marami kayong bantayan dito sa pagta-tiles na CR. Ngayon, ang ginagawa ko dito, ang kapal lang dapat ng aking pagta-tiles dito o mortar, 2 cm lang. Guhit kagad ako ng 2 cm dyan mula dito sa 2 cm. Dapat ang makikita dito sa taas na awang, dahil wala ng tile trim to, nasa 2 cm lang yung makikita dito dapat. Mula dito sa 2 cm, sukat ako ng 50 cm. 50. Papunta dito, special cut na yan, mahigit 40 cm. 50. Tapos 50. Nakikita natin kaagad may kunting siro siya. Paglalagay na siro, laging tandaan, dapat nasa mga tagong lugar na hindi masyado mapapansin pagpasok ng tao. So yun na ba yun? Dahil nakukuha na natin yung mga layout nito, magta-tiles na ba tayo sa wall? Hindi mga kamugil. May isa pa tayong aalamin at tutukuyin. Kaya ito yung sinasabi ko, hindi dapat pagpapraktisan itong CR. No? Kung gusto mo turuan yung libur mo doon sa flooring, sa sala, sa kwarto, dahil madali lang yun, wala nang ibang alamin natin. Pagka na-layout mo na, matik nang magta-tiles tayo. Pero dito, meron pa. Aalamin naman natin ngayon sa flooring. Ngayon, yung bawat guhit ko na 50 cm, hinuhulugan ko yan. O, gamit natin ay label bar. May label bar kasi ko dito mahaba. Ayan o. Ayan. Paglapat natin ng tiles, ito dapat yung ating susundan. Yan, ito dapat. Yung mga guhit na yan. Ngayon, ginuguhitan ko yung papuntang baba. Kasi mga kamukil, kung napapansin yung may pako, may tansi. Dapat kasi, yung wall at saka tiles ng ating flooring is magkatugma yan yung mga bigat nila dito. Ayan, ako napapansin yung may guhit din dito. Di ba? Dapat magkatugma yan sila. Ayan. Ito. Ngayon, okay na ba? Dahil nakaguhit na tayo, nakatansi na. Magkatugma na ba? Hindi pa mga kamukil. I-check natin yung iskwala niyan o squareness, no? Kasi pagdating sa flooring mga kamukil, dito ka magkakaproblema kapag hindi mo to inaayos. Walang problema sa wall. Walang problema dyan. Dito sa pinaka-flooring na pag magta-tiles ka na sa flooring, pag may kunting supply dyan, kahit millimeter lang, magkakaproblema ka talaga. Ang mangyayari, tabas para mahabol lang yung bigat dito sa kabila. Aalamin natin yung guhit na yun at saka yung guhit na to magkatugma na sa pamamagitan ng ating tansi. Pero titingnan natin kung nasa squareness ba siya. Okay? Paki-share mga kamukil itong video na to. Okay? Ayan na. I-check natin mga kamukil kung nasa eskwala ba to. Na hindi ba tayo magkakaproblema paglapat natin ng tiles natin sa flooring. So dahil hindi magkasya itong tiles dito, ayan na. I-check natin to. Tingnan natin mga kamukila. O, tapatan natin ng tiles. Posa daw pos. Okay, ayan na mga kamukilo. Na-check na natin. So lapit cameraman. Tingnan niyo sa tansi. Pagdating dito mga kamukil, nakukuha na natin yung align niya, yung squareness niya. Ang problema dito sa kabila, nakikita nyo, dikit dito, pagdating dito, lumayo. Ibig sabihin, hindi pwede, ipagpatuloy natin itong layout na to. Diba? May babaguhin tayo dito. So ngayon, pag nagtatiles ka agad tayo sa wall, pagdating sa flooring, ito yung mangyayari mga kamukil. Ang mangyayari ngayon, para masunod mo lang itong kanto na to, magkakating ka dito, para maging tuwid yan. So yun yung sinasabi ko na pagdating sa CR, hindi dapat pagpapraktisan to. Dahil mahirap to mga kamukil. At isa sa resulta, matagal yung trabaho kapag ganito. No? Mahihirapan nga ng resolbahin yan. So sa layout pa lang, klaro mo na. I-check mo na ng maayos. O ngayon, kung nagtatiles ka agad tayo sa wall, pagdating natin sa flooring, problema. So ngayon, gagalawin natin itong dalawa na to na makukuha natin ang squareness nito. Magbabago yung sukat nito mga kamukilo. Itong dalawa na to.
So, susukatin natin to. Kukunin natin yung pinaka-perfectong iskwala nito. Okay? Pause. Hindi na. Okay. So, ayan na siya mga kamukil. Kapitan mo. Photographer, yung mga tansi natin. Yan na siya. Nakukuha na natin yung squareness niya. So, yung ginalaw natin, itong dalawang pako na to. Kung napapansin nyo, yung layout natin sa wall, lumayo siya. Ayan o. 1 cm. Ayan o. 1 cm yung inilayo niya sa una nating layout sa wall. So, ito yung susundan natin. Tatapan natin ng level bar to para maguhitan natin. Baguhin natin to. Walain natin. So, sa ganitong paraan mga kamukil, paglapat mo ng tiles, wala ka na problemahin. Sundan mo lang yung mga guhit-guhit mo. Okay, abangan nyo mga kamukil yung resulta nito mamaya. Thank you.